mga napagdaanan na problema, habang tumatagal din naman sir, natututo at ina-apply mo sa sarili mong farm. Importante naman yun eh. Kung sumuko ka, dun ka na lang. Pero kung inilaban... Talo ka na. Talo ka na. Kung nilaban mo siya, parang makukuha mo yung goal na gusto mong marating ko eh. Wow, very inspiring tong dalawang ito. At the very young age, pero yung mindset nila, pang negosyante. Sa kitaan po kasi sir, parang kung ano yung meron kami ngayon, yun na yung kita namin kasi nire-reinvest namin ng reinvest po talaga. Lahat ng kita na pupunta po dito. Yun po yung kagandahan ng integrated farming. Di ba nga may season po lahat ng alaga? Yung season ngayon, hindi season ng isa. Kaya nag-interchange lang din sila. Nice, no? Good idea, no, mga ka-video. So, pwede ka mag-peking duck. Pwede ka mag-alaga ng kambing. Para sa akin, sir, ang pinaka-importante is magsimula ka. Ang pinaka-formula po talaga dyan is mag-start ka na. Simulan mo. Start now, not tomorrow. Yun pong may idea ka nga sa isipan mo na mag-business ata. Hindi mo naman na-i-execute. Hindi mo na-i-implement, hindi mo na-execute. Hanggang dun ka na lang. Kaya dapat, kung gusto mo magsimula, simulan mo na ngayon. Wow! Alright mga kabidyo, nandito naman tayo sa koral ng magjowan na ito. No? Sir, pakikwento naman sa amin, ma'am, paano ba nagsimula itong kambingan ninyo? Sa pagkakambing po sir, nagsimula kami talaga sa mga native. Okay. Native na kambing na paalaga po kay father po niya. Yung ibang tao na may kambing, ipapaalaga po kay father niya, tapos kapag mga anak, hati po sila. Doon po nag-start. Tapos nung tumagal-tagal, binili na po rin po namin yung mga alaga ni father niya. Kaya doon po kami nag-start sa kambing. O ilang mga kambing yung sinimulan nyo noon? Mga 5 po siguro ata yun noon. Okay. Mga 4 na inahin, tas may isang anak yung isang inahin, mga 5 po. Yes. So tapos dun sa 5 na kambing nyo na sinimulan ninyo, ngayon ilan na yung kambing ninyo? Sa kambing po, sa mga native po, mga 10 na lang po ata sila. Natitira. Opo, okay. Kasi lahat ng paanak po namin ng native, ina-out na po namin pinapalit namin ng mga purebred bower. Bower dito, lahat. nasa, ilan na dito? Nasa 15 to 20? Opo, nasa 15 to 20 na po. From mga 5, naging 15 to 20 bower na. Okay. So from native po, nag-shift na kayo. nag-shift na kami. Opo, mas malaki po yung malaki yung income po sa... Tsaka value, Opo. yung market value ng Ayun. bower. para sa native po na. So mas pinili nyo na kumbaga mag-shift doon sa higher breed, no? Opo, mag-aalaga ka na rin lang doon na po sa... Sayang din yung effort, no? Kaya magkano ba bentahan ng native? Sa native po kasi talagang pangkatay po siya eh. Nag-i-start po ng mga 3-5 to... Yung 3-5 po, tinatawaran pa nila yun. Binabarat pa. Binabarat pa mga 5 months po yun. 5 months. Opo. Okay. Tapos 3,500 to 4,000, 5,000, mga ganun. 5,000, mga ganun. Okay, high value itong Opo, bower, talagang no? Kahit yung isang inahin, mga anak ng 2 compare sa 4 na inahin ng native. Kumusta naman ang pag-aalaga nyo dito? Madami din pong mga challenges sa pag-aalaga nitong mga kambing kasi lahat po ng alaga mayroong mga mortality talaga. Kaya kung ano yung mga napagdaanan na problema, habang tumatagal din naman sir, natututo at ina-apply mo sa sarili mong farm. Importante naman yun eh. Opo. Sa bawat pagsubok dapat may natututunan Opo. tayo. Sir, kung sumuko ka sa, kunyari may problema ka nitong last year, may problema ka, kung sumuko ka, dun ka na lang. Pero kung inilaban... Talo ka na. Talo ka na. Kung nilaban mo siya, parang makukuha mo yung goal na gusto mong marating ko eh. Wow, very inspiring tong dalawang ito. Opo. At the very young age, pero yung mindset nila, pang-adult na. Di ba? Pang negosyante. So this time, sa pagkakambing ninyo, how many years na to? Parang nauna po kasi yung peking duck 2020 po siguro dito. May native na kami. So halos magkasunod lang, no? magkasunod po. So almost mga 4 years, no? Ito. So kumusta naman ang kitaan dito sa pagkakambing ninyo? Sa kitaan po kasi sir, parang
kung ano yung meron kami ngayon, yun na yung kita namin kasi nire-reinvest namin ng Reinvest po talaga. Lahat ng kita na pupunta po dito. Opo, lahat po ng mga nakikita yung mga resources namin na nandito, yun na po yung mga kita namin. Kasi naalala ko yung simula yung 5,000 to 7,000 na pambibili mo sana ng cellphone Opo. ginamit na puhunan pang peking duck. Then yung kinita nyo sa peking duck na invest nyo rin dito sa pagkakambing. Parang ano sir, parang nagtutulungan po sila kung may benta po doon, tapos dito walang benta, parang binibigay namin dito. Nag-share po sila. Kasi may season din po na malakas po to. Malakas yon, mahina yon, mayroon po malakas to. Nice. At least no, may pambala kayo. Yun po yung kagandahan ng integrated farming. So, di ba nga may season po lahat ng alaga? Yung season ngayon, hindi season ng isa. Kaya nag-interchange lang din sila. Nice, no? Good idea, no, mga kabidyo. Dahil sa mga kababayan nating mga farmers, no, minsan kasi nakafocus lang sila sa isang ginagawa nila. Example na lang dyan, yung pagtatanim ng palay. Di ba? Tama po yun. Kung panahon ng palay, sige, kikita ka. Pero what if naghihintay ka ng nagpapatubo, nagpapabunga, anong pwede mong gawin? So, pwede ka mag-peking duck. Pwede ka mag-alaga ng kambing. I think, ilang bang square meter itong area po ninyo, itong kabuuan na pag-aari ninyo dito? Ang ginagamit po namin nasa 7,000 square meter lang. Pero ito po nasa 7 hectares. Kay lola ko, hindi sa amin. Ay, yaman na pala nila. Diba sa- Ano ba, na-transfer na ba sa'yo? hindi sa akin. Kay lola. Pero, Nakikigamit. yes, pero at least, yung resources ng lola ninyo, ng pamilya ninyo, pwedeng mapakinabangan or napapakinabangan ninyo. Kaysa naman nakatenga lang. Opo. Tama po. Diba? So this time naman siguro, no, any idea or advice sa ating mga kabidyo patungkol naman sa goat farming? Ano ba yung kailangan nating gawin, di ba? Magsimula at sa pagpapalago ng ganitong klase ng agrikultura. Para sa akin sir, ang pinaka-importante is magsimula ka. Hindi yung parang, paano kaya mag-start kaya ako? Bibili, ay wag na. Ang pinaka-formula po talaga dyan is mag-start ka Simulan na. mo. Start now, not tomorrow. Parang, Yun pong may idea ka nga sa isipan mo na mag-business ata. hindi mo kumbaga naman kumita. na-i-execute. Eh, hindi mo na-implement, hindi mo na-execute. Hanggang dun ka na lang. Kaya dapat, kung gusto mo magsimula, simulan mo na ngayon. Wow! So, parang hindi naman ganon no? Kalakihan yung puhunan, no? Sa pagkakambing. Opo. You started for native, then eventually you upgraded into bower, yung higher value na ano. Kagaya po nung nag-start kami, yung kay father po niya na nagpaalaga po. Kaya dun sa mga may pera po, may mga budget, maghanap po kayo ng mga mapagkakatiwalaan na pwedeng sila yung mag-aalaga, tapos Yes. yung may pera po yung bibili, tapos yung may taga-aalaga lang. Tapos magiging hati na lang po sa... Yes. Actually, marami na rin pong investor na gustong lumapit sa amin. Kaso lang, pinipili namin kasi mahirap na rin naman. Kung Yes. bigla ang boom tayo sa business na to Mahirap. Oo, Hindi po mahirap kayang na. alagaan din lahat. Pero ngayon, nagbibenta ba kayo ng ano ninyo? May mga available kayo for selling? Opo sir, marami So you po. invite them, baka gusto nilang makita at bumisita dito sa inyo. Sa mga gusto pong bumili ng mga kambing po namin, visit nyo lang po yung page namin na Dimitri tsaka yung Agri-Engineer Trish po. Message lang po kayo para mas mabilis po yung transaction natin. Ayun po ma'am yung mga available. Ayan. Ayan pala, no? So, nice. Ayan. Ayan na, good for sale na yan. Opo, sir. Available na for this po. Ay, ilang mga months na yan? Nasa 5 to 7 months po. Hindi po yung iba po dyan, naka-reserve na. Itong brown sa gitna, naka-reserve na rin po. Ayan. So, ano yan? Mini-meet up nyo yung mga customer ninyo. May rider po kami or yung iba nagpipick up para makavisit dito. Makapasyal din po. Nakapasyal. Mas gusto ko kayo makita. Ganun. Ay, marami kang followers eh.